Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Lito Jose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating Time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Magandang hapon po muli sa bawat isa at tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang patuloy na kabutihan sa atin na tayo ho ay may kalakasan, may kalusugan at patuloy ho na nakapag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, and we praise and thank God sa probidensya niya ng teknolohiya na meron tayo ngayon. Who could imagine 10 years ago ay yung mga bagay ho na ito before ay kailangan mong maging napakasikat para ka magkaroon ng live na production, but now ay sa piyaya ng Diyos ay mayroong mga kaparaanan na kagaya nito, and we all know sa providentially ng Diyos because of the pandemic ay nag-start tayo ng ating ministry ng Time in the Word way back 2020 around April, kung na nagkakamali ng tanda, ang ating mga unang Time in the Word. And that's because yung ating mga home Bible studies sa mga iba't ibang mga tahanan ng ating mga kapatiran ay hindi ho natin nagagampanan. And this is our effort upang ang mga kapatiran natin na may access sa social media, specifically ng Facebook, ay makasama pa rin ho natin sa pag-aaral. And by the grace of God, hindi lamang ho dun sa ating mga kapatiran sa JCBC, sa biyaya din ng Diyos ay lumalawak yun kung naaabot ng ating hong ministeryo na kagaya nito ng Time in the Word. Well, speaking of the pandemic, at kung kayo ho ay updated sa balita, as far as I know, until August 3 ay mapapailalim ang NCR sa ano pa rin siya, ano ba yung nakalimutan ko yung eksaktong term, pero medyo mas mahigpit na GCQ, yung General Community Quarantine, pero ayun, heightened General Community Quarantine. Then come August 6, so hindi ho this week, hindi rin next week, next week will be enhanced community quarantine, and that is because tumitindi, lumalala, dumadami ang mga kaso ng COVID-19, and hopefully hindi yung bagong variant na mas nakakamatay, na mas nakakahawa. And again, mga kapatid, gusto kong i-encourage kung sakali man, again, it's up to your decision, pero meron ho mga nakakausap na mga kapatiran and from other churches and other places na natatakot sila na magpabakuna, hindi lang dahil dun sa mga nababalitaan na may negative reaction yung katawan dahil sa bakuna, kung hindi nadadagdagan ito dahil sinasabing ito ay pag maglalagay ng microchip sa iyo at ito ay mark of the beast and so on. And again, mga kapatid, that walang basis. Those are just mga likhang isip, at marami ng mga mananampalataya even in other countries ay nauna ng pabakuna sa atin, mga kapastoran, kasama ho ako. So again, hopefully ang punto ko lang ho ay ma-encourage kayong gumawa ng matalino at nagtatapat sa Diyos na desisyon sa bagay na ito, at let every man be persuaded in his own mind about this. Nevertheless, ay ito ho ay kung may pagkakataon, ni-encourage ko po ang ating mga kapatiran na gawin ito. Again, ay pag-pray ho natin, tingnan ho natin kung anong mga klaseng restrictions ang ibibigay ng gobyerno
and we know that we are slowly getting more sa atin hong mga kapatirang dumadalo sa bahay-sambahan. And again, sa providensya rin ng Panginoon ay magdadaos tayo ng Lord's Supper, and sa biyaya ng Diyos, August 1 ay medyo maluwag pa rin, but magiging mahigpit po tayo, and ating pinapaalalahanan ang ating mga kapatiran na magsuot ng face mask. Nire-require na rin natin ang face shield. So ang bawat pupunta ho sa atin hong bahay-sambahan dito sa JCBC, wear your face shield. Physical distancing. Hindi ho muna tayo for the past few months ay nagbibigay tayo ng libreng refreshments, may coffee, may biscuits. Hindi ho muna tayo magkakaroon noon again dahil kung hindi ka makakainom ng kape at kakakain ng biscuit na naka-face mask, aalisin nyo on, hindi nagkukwentuhan. So magiging very careful ho tayo. So we will improve our ventilation. So again, itong mga bagay ho na ito ay sa pag-iingat po natin. So let's be in prayer. Let's be actively taking care of ourselves and also of our brethren or our family patungkol ho sa bagay po na ito. So those are just some reminders. Okay, so pag-pray ho natin ang atin hong mga gawain, pag-pray natin ang mga pangangaral, pagtuturo ng salita ng Diyos kagaya ngayon sa ating time in the Word. And this is our final lesson. Pero magkakaroon tayo ng special episode ng Time in the Word in relation din sa evangelism next week, Wednesday, Lord willing. So be in prayer for that. Be excited with that special episode. Ano yun, Brother Paul? Well, dun sa ating mga kapatiran na kasama na natin sa Time in the Word last year, you have an idea kung ano ibig sabihin ng special episode. Pero sa hindi pa, so please tune in, lalo na sa kadarating na Wednesday. I'm really excited, looking forward to it. Tayo ho ay pagpalain ng Diyos through that episode ng Time in the Word. Muntik na akong dumulas. So please be in prayer, and ipag-invite natin, i-share natin, at nawa ito po ay maging blessing po sa atin. Next ay ipag-pray din po natin ang ating mga kapatiran na meron po mga pangangailangan, karamdaman, at kung meron kayong mga prayer requests ay aking ini-encourage na i-send in ito. Please let us know so maipag-pray po namin kayo, at atin hong patuloy na pinagsusumikapan na gawing private yung mga private messages na yun. Hindi natin share sa iba, liba na lang na may pahintulot ng ating mga kapatiran. So let us know of your prayer request, at gusto ko ho at trabaho ko ho na ipag-pray po kayo. Also, speaking of prayer, mamaya ho, pagkatapos ng ating Time in the Word, 7:15 p.m. ay magkakaroon tayo ng ating online prayer meeting. OPM, JCBC OPM, so Jesus Christ Baptist Church online prayer meeting. Yan ang ibig sabihin po noon. And in-encourage natin ang bawat isa na tayo ho ay magkasama-sama sa gawain ho ng pulong panalangin na yun via Facebook room. So, i-message na ibang mga kapatiran, remind na sila, nawa tayo ho ay magkasama-sama sa gawain po na yun. Okay, so tayo ho muna ay bukas sa isang panalangin, dumako sa isang panalangin bago ho tayo tumako sa ating final lesson, which is a summarization ng ating mga napag-aralan mula nung lesson 1 hanggang last Wednesday, lesson 37 ng ating Time in the Word. So medyo mahaba, pero we will try to push through, and medyo mabilis ang ating gagawin. Pero ginawa lang ho natin ito dahil gusto ko talagang mabaon, matandaan natin, at talagang maalala natin itong mga katotohanan na napakahalaga na may kinalaman sa paghahayag ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama, aming pinupuri ka, pinasasalamatan ka sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan. Salamat po, O Diyos, na tunay kami ay iyong iniingatan, hawak-hawak. At Lord, alam namin na tapat ang iyong salita, na kami ay iniingatan ng iyong kapangyarihan, na walang makakaagaw sa amin sa iyong mga kamay. Salamat po, O Diyos, sa katotohanan ito. Salamat po sa pag-asa na meron kami kay Kristo, na kami ay wala ng anumang hatol, na kami ay may buhay na walang hanggan,
na kami ay may kapatawaran ng aming mga kasalanan dahil kay Jesus. And Lord, we ask for your mercy sa sinuman na nakakapakinig nito na wala pa sa kanya ang mga katiyakang ito. Katiyakan ng kaligtasan, ng buhay ng walang hanggan, ng kapatawaran ng kasalanan. Lord, dawa ikaw ang kumilos at buksan mo ang kanyang mga mata upang makita niya ang kanyang kalagayan bilang makasalanan at si Jesus bilang tanging tagapagligtas ng makasalanan. At ikaw po magbukas ng kanyang puso at magbigay ng pananampalataya. Lord, amin po kinikilala ang aming kakapusan, aming mga pagkukulang, pagkakasala laban sa iyo. Salamat, O Diyos, dahil alam namin sa kakulangan namin, ikaw, O Diyos, ay hindi nagkukulang. Sa kawalan namin ng katapatan, ikaw, O Diyos, ay nanatiling tapat. Patawad po sa aming mga pagkakasala laban sa iyo. Patawad po at tulungan mo kami na patuloy na maging masipag sa pakikipaglaban sa kasalanan at patuloy na paghahabol sa kabanalan. Palain mo po ang aming pag-aaral ngayon. Gamitin mo po ito para sa kaluwalhatian ng iyong dakilang pangalan. Lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, so tayo ay dumako sa ating lesson proper. This is lesson number 38 ng Biblical Evangelism, and this is our final lesson. Ano ho? So if you find it a blessing, ay nais ho natin kung sakaling ito'y pagpapala, ay kung maaari itong i-share sa iba, i-share sa inyong Facebook page or sa inyong story or whatnot, at ito ho ay maging pakinabang sa iba nating mga kapatiran o sa ibang mga tao. Okay, so dumako ho tayo sa pagre-review ng ating mga nakaraang lesson mula pa ng lesson number 1. Ano ho? May mga problems and challenges pagdating sa evangelism, may mga nahihiya, mayroong iba hindi alam kung anong sasabihin, paano at saan magsisimula. At yung namang iba ay kulang sa tapang. And isa sa mga problema talaga ay kulang sa desire. Sapagkat naniniwala ho tayo, if there's that desire, there will be courage. If there's that desire, ay makakahanap ng paraan para simulan ito. If there's that desire, ay nahandoon ang pagpupursige na ito ay maibahagi sa kabila ng pagiging mahiyain. At actually, doon nga po punto yung, kung naalala nyo sa pinaka-first lesson natin, we meditated on this passage sa 1 Peter chapter 3 verse 15 na ang sabi ni Apostol Pedro sa mga mananampalataya na yes, in this context ay dumadaan sa pag-uusig at isa sa mga ginagawa ng mga taga-usig ay kine-question yung pananampalataya, at ito ang utos ng Panginoon sa mga mananampalataya. But sanctify the Lord God in your hearts and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. And nahandoon yung dalawang command dito sa text na ito. Ano yung unang command? Sanctify the Lord God in your hearts. And then the second command is be ready always to give an answer to every man that asketh you of the reason of the hope that is in you. So nahandoon yung kahandaan para sumagot at ibahagi, and in our study, ibahagi ang ebanghelyo, ibahagi ang paraan ng kaligtasan, at nahandoon ho ang pangangailangan ng kahandaan dito. Now, bakit natin ho sinasabi at gusto kong makita ho natin bago doon sa paghahanda ng isasagot, ang unang binigay muna ni Pedro is sanctify the Lord God in your hearts. That word sanctify meaning to separate, to consecrate, to regard, or to reverence as holy. Ibig sabihin, ibukod, ilaan, ibig gawing katangi-tangi, ang walang iba kung hindi ang Panginoon. Saan? Sa ating mga puso. So this is the point. Scriptures calls us to a heart preparation first before anything else.
before being ready to give an answer, there must be first a preparation of the heart. Meron munang paghahanda ng puso. At paanong klase ng paghahanda ng puso ito? Anuman, bago ang anumang training, anumang effort, anumang pag-aaral, seminar, pagbabasa, or pagkakabisa ng script, at lahat ng yaan ay pinagdaanan ko, nagkakabisado ng script, o ma-attend ng seminar, nagtitake ng courses, nagtitraining about evangelism, and all of that ay merong pakinabang. Pero bago ang lahat ng iyon, there must be first a heart that sanctifies God or treasures God and Christ most. Ibinubukod tangi ang Diyos, ibinubukod tangi si Kristo, that is, siya ang pinakamahalaga sa ating puso. At totoo ang sinabi, hindi ko na maalala kung sino nagsabi nito, what grips the heart wags the tongue. Yung may hawak sa puso ay nagpapagalaw ng dila. So if something is in your heart and mind and occupies your affections and thinking, ano man itong bagay na humahawak sa iyong puso, sa iyong kaisipan, at nag-occupy nung pinakamatindi mong damdamin, it is sure na it will come out. Pag-uusapan natin ito, may mga pagkakataon na mayroong mga tao na fan sila ng isang basketball team, at sila ay talagang laman ng puso nila yung basketball, and lalabas at lalabas yun. Yun ang gusto nilang pag-usapan, yun ang gusto nilang pagtuunan ng pansin. It's because laman ng kanilang puso. So nahandoon at ang sabi ni Jesus sa Luke chapter 6 verse 45, a good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good, and an evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil. And this is the principle, for of the abundance of the heart his mouth speaketh. So, mula doon sa kayamanan ng nasa puso, ano ba yung mayaman sa puso? Ano ba yung matinding nilalaman ng puso? Ito ay lalabas sa bibig. So, napakaganda doon sa pinakauna pa lang natin. And anuman yung mga napag-aralan natin, mga objectives and principles and so on, if God is not treasured in the heart, if the gospel ay hindi sanctified sa puso, baka yun ang pinakaunang problema, kaya hindi lumalabas sa ating bibig when it comes to evangelism proper. A heart where Christ is cherished will give eloquence and courage more than any training or seminar could. Ito yung sinabi ng aming teacher sa GMA. Yun daw puso na kung saan nagbibigay, nagtuturing kay Kristo bilang kayamanan, bilang mahalaga, ay ito ay magbibigay ng eloquence, magbibigay ng kahusayan, ng pagsasaysay at tapang kaysa anumang pagsasanay o anumang seminar na pwedeng gawin. Kahit magtagal pa tayo ng 1 taon ng pag-aaral about biblical evangelism, if Christ is not cherished, if the gospel is not cherished in the heart, doon malamang yung unang magiging problema. So what is evangelism? And I hope again, ito'y tumatak na sa ating kaisipan. Evangelism is the work of God in using Christians to communicate the gospel message to sinners with a view of their conversion under the mandate of the church. So ito'y gawain ng Diyos, gumagamit siya ng mga instrumento, that is mga Kristiyano, para ihatid ang mensahe ng ebanghelyo o ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga makasalanan na may layunin na sila ay manampalataya at maligtas. Ito inutos ng Panginoon na gawin ng kanyang iglesia. So evangelism, as we've studied, is the work of God. Sabi nga ni Pablo sa Romans 11:36, for of Him that is God, and through Him, and that is God again, and to Him. So take note of those words, of, through, and to. Galing sa Kanya, sa pamamagitan niya, at patungo sa Kanya. So it's a full cycle pertaining to all things ay sa Panginoon at sa pamamagitan ng Panginoon, to whom be glory
forever. Amen. And yes, it exalts the sovereignty of God, and primarily sa context nitong Romans 11:36 mula chapter 1 hanggang chapter 11, Apostol Pablo ay dinidiscuss niya, ni-open up niya yung napakadakilang katuruan, mga katotohanan na may kinalaman sa kaligtasan. At isinuma total niya ito sa pagbibigay papuri at pagbibigay kilala sa katotohanan na ang Diyos ay soberano na gumagawa at aktibo sa lahat ng bagay, pero primarily sa kaligtasan. Ang instrumentong ginagamit niya ay walang iba kung hindi pangunahin, hindi limitado, pero pangunahin ay ang mga Kristiyano. Ang sabi nga ni Pablo, 2 Thessalonians 2:14, we're unto He, that is God, called you. Andun yung active calling ng Panginoon, at paano niya tinawag ang mga mananampalataya? By our gospel, and that is by the proclamation of the gospel ng mga apostol, ng mga mangaral. So again, ang punto rito, God uses means. So He is the primary cause, siya ang gumagawa, at sa kanyang paggawa, He uses secondary cause. Those are primarily mga Kristiyano na naghahayag ng ebanghelyo. Ang sentro ng evangelism ay hindi ang tao. Ang sentro ng gawain ng paghahayag ng ebanghelyo, none other than the gospel itself. Ito ang sentro. If you lose the gospel, there's no evangelism. Kung wala ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas, walang kaligtasan at walang good news. Gaano man katindi ang delivery, gaano man kaswabe ang presentasyon, pero kung wala ang ebanghelyo, ito ay paliyado. So ang punto, ang sentro ay ang mensahe. Sabi nga ni Pablo sa Galatians 1:8, but though we or an angel, so the apostles themselves, though we or an angel, a miraculous appearing, a supernatural proclamation ng mensahe, pero ang sabi, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be a curse. So those are sharp words ni Apostol Pablo, matatalim na salita, pero pinapakita nito hindi yung mensahero ang pinakamahalaga, kung hindi yung mensahe, that centrality of the message of the gospel. We also looked at the sinner status of the hearer, yung ating mga kinakausap, yung ating babahagian ng ebanghelyo, sila ay mga makasalanan, and in the words of the Apostle Paul, Ephesians 2:1, ano ang kanilang kalagayan? Dead in trespasses and sins. Kagaya nga nung sinabi ng isang mangangaral, hindi basta may problema, hindi basta naghihingalo, kung hindi patay sa kasalanan, patay sa spiritual. Ito ang kalagayan ng tao na babahagian natin ng ebanghelyo. Now, anong ilang mga implikasyon po na ito? Dahil ang tao ay patay sa kasalanan, two implications na ating diniinan. If you remember sa mga nakaraang pag-aaral natin, man is truly guilty. Hindi man niya nararamdaman, maaaring mabait siya sa mata ng lipunan, maaaring relihiyoso siya, lamang simbahan at nagdadasal gabi-gabi, pero ito pa rin ang katotohanan, ang tao ay guilty. Guilty. At isa sa paborito kong ginagamit na halimbawa, hudyaan, and maybe you can use this sa inyong personal na paghahayag ng ebanghelyo kapag pinapaliwanag nyo sa tao itong idea ng pagiging guilty, dahil halos karamihan ng tao ang tingin sa sarili mabait. Pero narito, this is true story, merong isang lalaki nung siya 18 years old ay nang rape at pumatay. Hindi siya nahuli. At sang-ayon, at nung nag-improve na ang mga ways and means ng pag-iimbestiga, na patunayan kung sino natukoy, kung sino ang may sala, itong lalaking ito ay nahuli after 42 years. So he was 60 years old nung nahuli siya.
At ang sabi ng mga taong nakakilala sa kanya, mabait siya, responsabling asawa, mapagmahal na asawa, responsabling ama, at wala siyang anumang ibang record. So pag tingnan mo siya, very good. Pero hindi nagbabago ang katotohanan na he is guilty at karapat dapat tumanggap ng parusa. So, nakita natin yun, maaring sa mata ng iba, maaring sa paningin niya, siya ay okay na, mabait, relihiyoso, pero guilty. At hindi lang yun, sangayon sa Biblia, hindi lang ito pagiging sinner ay hindi lang guilty, kung hindi totally or radically depraved. Anong ibig sabihin noon? Man in his totality is affected by sin. His will is affected by sin, his heart, his mind, his point of view, lahat ay apektado. Even his very good works ay apektado ng kasalanan. At dahil doon, wala siyang anumang kakayahan sa ganang kanyang sarili na lumapit sa Panginoon. Ayaw niya at hindi niya kaya. Ito ang malinaw sa salita ng Diyos. And then, number 5, intent. Ano ang intensyon ng evangelism? Ang intention ay conversion. Sila ay makonberte. Sila ay mula sa kalagayang hindi mananampalataya, maging mananampalataya sila ni Kristo. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. We pray you, we are pleading you, nakikiusap kami sa inyo na kayo ay makipagkasundo sa Panginoon. At kagaya makikita natin mamaya, not in your own terms, but in God's terms. And that is through Christ. Pero nandoon, ang gusto ko makita natin, we plead with them, hindi lang tayo nagbibigay ng impormasyon, kung hindi merong layunin na sila ay makipagkasundo o maipagkasundo sa Panginoon. And then number 6, agency of the church. Ang ginagamit, pangunahin, ang nilagay ng Diyos sa institusyon para magkaroon ito ng katuparan ay walang iba kung hindi ang kanyang iglesia. We know the Great Commission, nandun yung go and make disciples, and the first step of that is evangelism, and then baptism, and then discipleship, teaching them to observe all things, at yaan ay magagawa in the context of the local church. So question, wala pa lang dito sa mga bagay na ito, again, yung bang ating ginagawa, yung ating pananaw at yung ating mga metodolohiya pagdating sa evangelism, ito ba ay nagsasalamin ng mga katotohanan ng Diyos na atin hong nakita? Is it the work of God, using Christians, sharing the gospel message sa mga makasalanan na ang layunin sila ay makumberte? So ito gagawin sa pamamagitan ng iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Sinasalamin ba nito yung atin hong paggawa o pagsunod sa gawain ng paghahayag ng Ebanghelyo? So, how are we to do evangelism? Sa iba, ito yung, paano ba ito gagawin? At kagaya ho nung madalas nating sinasabi ng mga nakaraan, hindi natin sinadya nating hindi magbigay ng script. Ang approach natin ay objective. Sapagkat sa script ay paano kung iba ang kalagayan ng iyong kausap, hindi gagana yung script. At karamihan ng script, ako ho ay lumaki na ginagamit ang scripted na Romance Road. Pero dalin mo yun sa konteksto ng mga halimbawa, Buddhist, ay hindi uubra ang Romance Road. Hindi ka pwede magsimula sa Romans 3:10. Kailangan mo munang ipakilala sa kanila ang tunay na Diyos, kagaya ng ginawa ni Pablo sa Acts 17. So how are we to do evangelism? Now, ay isang tinukoy natin ay isang bagay na kailangang iwasan. Ano ito? Yung decisionistic or decisional regeneration approach sa evangelism. Ano itong decisionism? Simply put, decisional regeneration or decisionism assumes, pinapalagay na ang kapanganakang muli ay nakadepende sa desisyon ng tao. It's all up to man. Nasa kanya ang kapangyarihan, desisyon at kakayahan para siya ay ipanganak na muli. Yun ang
tinatawag na decisional regeneration. So, ang approach ng mga gumagamit o naniniwala nitong decisional regeneration is for man to make the decision. Basta ang kailangan niya ay gawin ang desisyon, at pag siya'y nagdesisyon, siya ay maipanganganak muli at maliligtas. At as we have seen, ito ho ay palyado pagdating sa salita ng Panginoon. Sabi nga ni J. Adams, decisional regeneration differs from baptismal regeneration. Kung naalala nyo na pag-aralan natin a week ago, ang baptismal regeneration ay naniniwala na pag nabinyagan ang isang tao na bautismohan, sila ay napamanganak na muli sa pamagitan ng binyag. Now, sa decisional regeneration ay ang pagkakaiba nito ay it attaches the certainty of the new birth into a different act of man. No? Doon sa baptismal regeneration, it is the act of baptism, doon ikinakabit ang regeneration. Sa decisional regeneration naman, ikinakabit ang regeneration doon sa desisyon na nahahayag o nagagawa primarily, hindi lagi, pero primarily, sa pagsunod sa sinner's prayer or prayer of acceptance. Now, again, niliwanag natin lagi, we have nothing against prayer. Pero kung doon ikinakabit at itinutungtong ang salvation and regeneration, doon tayo may malaking problema. Kung ang kapangyarihan na ng Diyos ay kaliligtas, ay yun ng pagsunod sa isang panalangin, yun ay taliwas sa salita ng Panginoon. Sabi ng John 3 verse 7, sabi ng ating Panginoong Hesus, simulan natin sa verse 8, for the sake of time, the wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh and whither it goeth. Ang punto, hindi natin kontrolado, naririnig mo, nangyayari talaga, umiihip ang hangin, hindi mo alam kung saan galing, hindi mo alam kung kailan mangyayari, pero ito ay dumarating. At ang sabi ni Jesus, so is everyone that is born of the Spirit. So, it is pointing sa katotohanan na ang kapanganakang muli ay hindi sang-ayon sa kalooban ng tao at desisyon ng tao, kundi ito sang-ayon sa gawa at soberanong pagkilos ng banal na Espiritu. So, regeneration or being born again is the gracious and sovereign work of God through the Holy Spirit. So, ito'y biyaya ng Diyos at soberanong pagkilos ng Panginoon, at hindi ito kontrolado ng tao. Isang magandang halimbawa nga na sinabi ng mga ngaral, ano ang contribution mo nung ikaw ay pinanganak? Wala. Anong kontribusyon ng isang makasalanan nung siya'y pinanganak na muli? Wala rin. Ito ay gawa ng Panginoon at maliwanag sa salita ng Diyos. So in decisional regeneration, regeneration is the result of man's personal decision to come to or accept Christ. Yun ang isang, sad to say, ito ang pinaka-popular na paniniwala sa panahon natin ngayon. Pero as we have seen in the Word of God, ito ho ay hindi lapat sang-ayon sa salita ng Panginoon. Sa Acts 15 verse 1, and certain men which came down from Judea taught the brethren and said, except ye be circumcised after the manner of Moses, ye cannot be saved. So ito yung problema sa dinidil ni Pablo sa Galatians, at ito yung na-record sa Book of Acts. May mga Judaizers na hindi nila tinatanggi ang gospel, pero may dinadagdag sila, that is circumcision. Pero sa panahon natin ngayon ay merong ibang version, Second Opinion 1:1. So wala yan sa Bible. And certain men which came from wherever taught the brethren and said, except ye pray the sinner's prayer after the old-time religion, ye cannot be saved. Now, I wish na hindi nangyayari to, pero meron. Pag hindi nagpray, walang faith. Pag nagpray, may faith. As if ito ng sinner's prayer, as we have said kanina, ang kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas. Very dangerous. Very dangerous. So, kailangan ho nating maging maingat. Important, the bottom line for the early evangelists was the communication of the gospel message. Ano ang mahalaga? Ano makikita natin effort ng mga nag-evangelize in the New Testament sa record sa Bagong Tipan? Hindi yung, yes, tinatawag nila ang mga tao to be reconciled with God, pero ang effort nila ay ma-communicate ng malinaw ang gospel message sa paraan na kung saan ito ay
nauunawaan ng mga tagapakinig. It may be an immediate or a long process. Ano ho? And sad to say, ang hindi gusto ng maraming mga evangelical churches ngayon ay yung long process. Gusto na immediate, agad-agaran. Na pinupuntahan nila ang mga verses sa Bible. Isang preaching lang, 3,000 souls got saved. Yes, pwedeng gawin yun ng Panginoon. Pero ano makikita natin ng marami sa Bible? Weeks, if not months, nagle-labor ang mga apostol for people to be saved. So, mapupuntahan natin yun maya-maya. Challenge, reject methods that are geared chiefly for instant results rather than the clear teaching of the gospel. Aim for clarity of the message. So, pag nagbabahagi tayo ng ebanghelyo, ang goal ng evangelist is for the gospel to be clear. Para ang ebanghelyo ay maunawaan. Why? Because it is the power of God unto salvation. Hindi to secure a decision, but to relay a clear information. That is the message ng gospel. So how are we to do evangelism? Ang main occupation and preoccupation of the church in relation to the world is to make disciples of Christ. How are we to do it? It must be our preoccupation and occupation. Ang daming pwedeng nag-post ang isang kapatid natin, si Brother Aviva. Maraming nahahaling, lalo na sa padating ngayon because of the pandemic at sa maraming masamang panahon. Maraming nahahaling, second coming. Nahahaling sila sa second coming. Pero totoo ang sinabi ng quotation na yun. Nahahaling ang maraming Kristiyano sa second coming while half, kung 8 billion na tayo, 4 billion ang hindi pa man lang nakakarinig ng first coming. Now, I'm not saying na wag pag-aralan ng second coming. Pero kung meron tayong kahalingan, siguro, ang pinakamaganda ay ang pagsasabi sa mga tao nung una niyang pagdating. We can and must sincerely offer the gospel to every person. How are we to do evangelism? We preach the gospel to every creature. Merong mga naninira pag naniniwala ka sa election, hindi ka na yes, may nga nag-hyper, pero hindi yun ang tinuturo ng salita ng Panginoon. Ang malinaw tinuturo ng salita ng Diyos, we must go and preach the gospel to every creature. At pwede nating isa-isayin ng ebanghelyo sa lahat with sincerity sapagkat ang gospel is for sinners. Faithful is the true saying that Christ Jesus came into the world to save sinners. So kung isang tao ay makasalanan, kailangan niya marinig ang ebanghelyo. Elect ba siya o hindi natin alam. Pero kailangan ng kasalanang marinig ang ebanghelyo at yun ang utos sa atin ng Panginoon. So we must cultivate and practice a God-centered evangelism in message, motive, and method. Nakasentro sa Panginoon. The message of evangelism, what we have said, yun yung pinakamahalaga. The message that we bring in evangelism is the person and work of Christ. Yung personhood and the work of Christ that is primarily on the cross. 1 Corinthians 2:2, for I determined not to know anything among you save Jesus Christ and Him crucified. So for the sake of time, tingnan natin. So Jesus Christ is the person and Him crucified, the work. His work in the cross na siya'y namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay para sa ating kaligtasan at katuwiran. So nandoon ang gospel in a encapsulated the encapsulated na message ng Kristyanismo, Jesus Christ and Him crucified. So the message of evangelism, the main focus of the New Testament evangelism is the presentation of the person and work of Jesus Christ. And that must also be our main focus. Kapag humahayo tayo, sino man yung ating kausap, whether be 10 years old or 90 years old, ang focus pa rin natin ay maipakilala kung sino ba si Jesus at ano ba ang ginawa ni Jesus. Yun ang ating mensahe pagdating sa evangelism. So how are we to do evangelism? Ano yung mga objective natin? Una, establish ang rightful claim ng Panginoon na ipakita na siya ang lumikha ng lahat at siya ang may-ari ng lahat and therefore He has the right to demand perfect obedience. Meron siyang karapatan na mag-utos
At yung pagpalya sa pagsunod sa kanyang utos ay ibig sabihin pagiging makasalanan ng tao at kailangang i-expose o ipakitang malinaw na ang tao ay makasalanan. As we have seen kanina, guilty ang isang tao. At bakit mahalaga ito? Ang sabi kasi ni Jesus, ang walang sakit hindi lalapit sa manggagamot. So kailangang maipakita sa kanya na meron siyang problema. Number next, sa Mark 10 verse 26, hindi lang siya basta may sakit, kung hindi wala siyang kayang gawin para bigyan ito ng lunas. Wala siyang kayang gawin para iligtas ang kanyang sarili. Ang tanong sa verse 26, who then can be saved? Sinabi ni Jesus, mas madali pa sa mayaman ang pumasok sa mas madali pa ang kamelyong pumasok sa butas ng karayom kaysa isang mayaman pumasok sa kaharian ng langit. Ang sabi ng mga, sino kayo nang maliligtas kung ganun kahirap? Ano? They were astonished out of measure. Nagimbal sila. Anong tugon ni Jesus? With men, it is impossible. Ano yung it? Ang tanong, who then can be saved? So with men, salvation is impossible. At isa yon sa mga katotohanan na kailangang makita ng isang tao. Siya ay may problema sa harapan ng Panginoon at wala siyang kayang gawin kahit ano para iligtas ang kanyang sarili. Pero salamat sa Panginoon, hindi dun tinapos ni Jesus sa with men it is impossible, tinuloy niya, but not with God. So therefore, for salvation, ang tao ay dapat hindi tumingin sa kanyang sarili, kundi tumingin sa Panginoon. At yun yung effort natin sa evangelism. Karamihan ng tao nakatingin sa kanilang sarili. That's the natural na kalagayan ng isang makasalanan. Nakatingin sa sarili para sa kanyang kaligtasan, sa kanyang effort, sa kanyang performance. So ang goal natin ay saan man naroroon yung tao, ano man yung kanyang spiritual na kalagayan, ay ibaling itong tiwala sa sarili patungo sa pagtitiwala at pagtingin at pag-asa sa Panginoon lamang, sa ginawa at provide ng Panginoon na paraan ng kaligtasan. So objective number 3, make clear God's provision of salvation in Jesus Christ. Doon natin sila ibabaling. Okay, ang kaligtasan ay posible lamang sa Panginoon. Anong ginawa ng Panginoon? Ang sabi ng mga apostol ni there's salvation in any other. Walang kaligtasan sa iba. So hindi tayo mamimili out of many choices. Hindi ka parang pupunta sa isang fast food at pipili ka kung alin doon ang gusto mo. No. Meron lamang isa. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. So muli, ano ang salvation? Imposible sa tao, posible sa Diyos. So titingin tayo sa Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Meron siyang ibinigay at ang binigay niya ay hindi marami, kung hindi isa lang. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Objective number 4, explain ang terms ng Panginoon when it comes to salvation in Christ. Hindi tayo malayang gumawa ng ating sariling kaparaanan. Sabi nga ni Pablo sa Romans 10, simulan na natin sa verse 3 for the sake of time. For they being, meaning Israel or the general Jews, being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. At maraming tao tayo nakakausap, ganyan ang kalagayan. When we go out to evangelize, ganyan ang kalagayan. Tingin ko, nagdadasal naman ako gabi-gabi. Tingin ko naman, okay naman, mabait naman ako. Tingin ko naman, well, again, that is your tingin. They are going about to establish their own righteousness. Ano ang sabi ng Panginoon? Ano ang sabi ng Panginoon? Sad to say, meron akong karanasan na sabi ko sa kanya, ate, pag naipakita natin, pag titignan natin ang Biblia, nakita natin na yung pananampalataya mo, yung pininiwalaan mo ay taliwas sa sinasabi ng Biblia. Ano ang paniniwalaan mo? And sad to say, mas pininiwalaan niya yung kanyang tradisyon. So, again, by the grace of God, tulungan tayo ng Panginoon na as in a loving, respectful way ay ipresenta sa kanila ang katotohanan ng Diyos. Objective number 5, pagkatapos ipresenta na siya ay makasalanan, walang magagawa, at ang Diyos ay may ginawa sa pamamagitan lamang ni Jesus, tawagin sila. We pray you be reconciled to God. At ang tawag ng salita ng Diyos ay ito, testifying both to the Jews and to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Saan natin sila tatawagin? Magsisi sa kanilang kasalanan at manampalataya sa ating Panginoong Hesus Kristo. That Jesus is the Christ, His person and His work.
Sabi rin ni Pablo, "But what things were gained to me, those I counted loss for Christ." Yung mga dati, yung mga hindi, yung mga paniniwalaan na paraan dati na yun ang magpapaging dapat sa kanya sa Panginoon, it must be counted loss. Itapon, isang tabi, at humawak lamang kay Kristo. That is the proper response. Yun yung ibig sabihin ng faith toward our Lord Jesus Christ actually. Ibig sabihin, wala kang ibang tinatanganan, wala kang ibang inaasahan, hindi Jesus plus. Jesus plus, kapag may plus, will bring people to hell. It must be Jesus only. At yun yung sinasabi dito ni Apostol Pablo. It's all up to God. So, communication and evangelism. So, ang goal natin ay ma-communicate ang gospel message. So, we looked at the message. We looked at our objective. Ngayon, sa kadating sa communication, yun yung ating trabaho na binigay ng Panginoon. At ang punto at ang prinsipyo ay ito. It is all up to God who uses me as a means. So, hindi tayo, it's all up to me. Hindi rin tayo, it's all up to God only. It's all up to God who uses me. Yun yung nakikita natin sa salita ng Panginoon. So, again, ano ang punto? I must exert all effort in communicating the gospel persuasively and clearly while depending on God who opens the heart and brings people to Christ. So yung iba kasi, soberano ang Diyos, basta sabihin mo lang. No, hindi pwedeng basta sabihin mo lang, kung hindi not the word basta, kung hindi sa abot ng ating makakaya, ay ikomunika natin ang ebanghelyo ng malinaw at sa kakumbi-kumbinsing kaparaanan. At gagamitin yun ng Diyos. At yun yung binibigyan natin ng diin. Na kailangan natin mag-exert ng effort at gawin yung ating magagawa. We must be actively trying to convince and win people over through the proper presentation of the gospel. Nandun yung aktibo. Hindi lang information dump, kung hindi nandun yung pagtawag. Kaya sinabi ni Pablo, we are ambassadors of Christ. We pray you in Christ's stead. Be reconciled to God. So, importante in our communication is to discern our prospect's spiritual condition, even intellectual condition. Again, kung ang kausap mo ay 10 years old, kung ang kausap mo ay 70 years old, kung ang kausap mo ay isang abogado, kung ang kausap mo ay isang magsasaka, again, magkakaiba ng kalagayan at maaaring may iba't ibang kaparaanan na gamitin upang ipresenta sa kanila ng malinaw ang ebanghelyo. Again, ang gusto ko makita natin, we will adapt our manner of communication. We will never adapt the message. Hindi natin i-adapt yung mensahe, hindi natin babaguhin yung mensahe. Again, we must be faithful to the message of the gospel. Pero yung manner, para maging maliwanag at maunawaan nila, yun ang atin bibigyan ng effort para magawa ito sa biyaya ng Panginoon. Evangelism in the local church. And isa sa mga sentro na ginagamit ng Diyos when it comes to evangelism in the context of the local church is preaching. Preaching is the authoritative declaration of God's word by a man whom God calls and equips to that purpose. At ang challenge sa bawat mga ngaral na kagaya ko, at kung meron man mga ngaral na nakikinig ho ngayon, ay narito. We must be thoroughly convinced in our conscience and so reflect in our practice that preaching is the primary work we have in calling lost men to the gospel. Are we convinced with that? Sa ating pangangaral na ang Diyos ay ito ang tinalaga niyang pangunahing paraan para magligtas, mahayag ang ebanghelyo at magligtas. At yung iba ay tila baga o hindi naniniwala na ang preaching ay ginagamit ng Diyos, kung hindi ang gagamitin lang ng Diyos ay yung mga aktibidad tuwing Sabado o yung mga extra activities. We must be convinced as preachers of God's word at ito'y malinaw sa salita ng Panginoon. So sa mga mangangaral, we must never lose sight of our role as evangelists in preaching. As Paul said to Timothy, do the work of an evangelist. Sino man tayo na nagtuturo o nangangaral ng salita ng Panginoon, even Sunday school teachers sa mga bata, again, we must do the work of an evangelist.
At hindi lang yung mangangaral, hindi lang yung tagapagturo. Ang bawat bahagi ng iglesia ay merong kinalaman sa gawain ng paghahayag ng ebanghelyo. Members must realize that prayer is their mandated participation in the evangelistic mission of the church. Prayer, 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 prayer. Wala tayong time para balikan lahat ng ating mga pinag-aralan. Pray for the preacher, pray for the preaching, pray for those who are hearing the preaching. Pray for the opportunity of preaching. So, panalangin yun. Panalangin yung mangangaral, panalangin yung pangangaral, ipanalangin yung mga makikinig sa pangangaral, ipanalangin yung oportunidad para makapangaral. Those are supposed to be contained sa ating pananalangin. At pinapanalangin natin ang mga aktibidad, pagkakataon, at mga taong ginagamit ng Diyos para ipangaral ang ebanghelyo. Acts 8 verse 3 so verse 3 ang sabi, as for Saul, that's Paul before his salvation, he made havoc of the church, entering in every house and hailing, that is, hinihila niya, kinakaladkad niya, lalaki man o babae, ng mga Kristiyano, inaaresto ni Pablo. Ano nangyari sa mga Kristiyano? Therefore, sino yung they? That is the church, the people, Christians. They that were scattered abroad went everywhere preaching the word. So, hindi lang yung mga apostol na nangangaral. Yung mga na-persecute yung mga Kristiyano, nagsikalat sila. Anong ginawa nila? Did they not remain quiet? They preached the word. So, ang punto lang ho dito ay not just yung mga opisina, yun hindi lang yung mga nasa leadership. Kundi yung bawat Kristiyano ay may involvement pagdating sa evangelism. Sabi nga ng isang pastor, I believe si John MacArthur, nagsabi nito, we gather for worship, we scatter to evangelize. We gather for worship, we scatter to evangelize. So tayo kakalat, pupunta, Monday to Saturday, saan man tayo tinawag ng Panginoon, in business, in studying, school, wherever, sa bahay, scatter to evangelize. Point, we must develop evangelistic conscious believers whose vocational testimony is winsome. Evangelistically conscious. Na alam natin yung ating pamumuhay ay maaaring gamitin ng Diyos para sa ebanghelyo. Halimbawa na lang, nakatira kayo sa isang compound o sa isang apartment at hindi ka naging maingat sa iyong paraan ng pagsasalita. Oo, maaaring halimbawa ay naapakan o napatid ka sa laruan ng iyong anak. Minsan nangyayari sa akin kay Timmy. O napatid ka sa laruan ng iyong anak pero hindi mo binantayan ang iyong bibig, ang iyong galit at kung ano-anong lumabas sa iyong bibig na naririnig ng iyong kapitbahay. At ngayon ay susubukan mong ibahagi ang ebanghelyo sa kanila. So again, that's just an example, pero alam natin ang ibig sabihin. We must be evangelistically conscious believers na hindi lang yung pinaka-akto na ihahayag natin sa kanilang ebanghelyo, kung hindi yung araw-araw na pamumuhay natin na kanilang nakikita, yung ating pakikitungo sa kanila at sa ibang tao na kanilang inoobserbahan ay maaaring mga pangunahin ng mga hakbang para sa evangelistic effort at sa paghahayag sa kanila ng ebanghelyo. What they do in their vocation is spiritually and evangelistically significant. Saan ka man tinawag ng Panginoon. So, case for individual Christian responsibility of gospel witness. Ang church ay dapat mag-develop ng habit, ng thinking of evangelism na responsibilidad ito ng bawat isang Kristiyano. Hindi lang para sa gifted, hindi lang para sa mga nasa leadership. Case for Bible study method, ang tagal natin itong diniinan, pero let me just say na ang normal na aktibidad na evangelism sa New Testament ay hindi one time 5 minutes or 10 minutes, no? Kung hindi ito ay pagsiset o pagkakaroon ng regular na presentasyon at pagpapaliwanag ng mga katotohanan ng ebanghelyo. And if Paul seeks kanyang sinisikap na magkaroon ng ganong kalagayan, yun din sa nawa ang effort natin bilang mga mananampalataya. As the word of God says, Acts 18:4, and he, that is Paul, reasoned in the synagogue every Sabbath. So there's that regularity. Yung reason dito, he's explaining the gospel sa kanila para maunawaan nila. At ang goal pa rin nga ni Pablo ay maunawaan nila at sila ay manampalataya. Hindi ma-secure yung decision kung hindi maipaunawa
ang salvation. We can come in close contact with people. So dito sa Bible, yung advantage ito ng Bible study method. We can come in close contact with people and better know their spiritual condition. Ano ba talaga ang kalagayan nila? Baka mamaya salita ka ng salita, share ka ng share, pero safe na pala yung kausap mo. And then there will be always noises. At madalas ito sa ating mga nakakausap because we live in a quote-unquote Christian, so-called Christian country. Babad at pamilyar sa mga salitang Kristiyano, lalo na may kinalaman sa Ebanghelyo. At kailangan natin mga carefully and discerningly i-deal yung mga noises para marinig nila yung katotohanan ng Ebanghelyo. Evangelism, prayer and the power of the gospel proclamation. Prayer ng mga mananampalataya ay may direktang impluensya sa paraan ng paghahayag at sa pangangaral at sa pagtanggap at oportunidad para maipangaral ang Ebanghelyo. So, ang prayer meeting, which we will have mamaya, must be kingdom dominant. Again, pinagpe-pray ang mga physical na kalagayan, oo, material na pangangailangan, oo, pero kung ang nagdodomina dapat sa ating pananalangin ay mga spiritual and also evangelistic na mga concerns. As Paul said, brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Now, hindi natin sinasabi ito lang ang prayer ni Pablo, pero ito ay isa sa mga pangunahing concern ni Pablo para sa kanila. Prayer and, evangelism and baptism. As we have said, pinag-aralan natin last time sa London Baptist Confession of Faith, ang baptism is an ordinance of the New Testament ordained by Jesus Christ. To those baptized, it is a sign of their fellowship with Him in His death and resurrection. So baptism is not a prerequisite for salvation, but it is a sign na meron ng relasyon talaga kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya sa ibang. So ito ay sumisimbolo at ito ay inutos ng Panginoon sa bawat tunay na Kristiyano. Know ye not that so many of us were baptized into Christ Jesus? Into Jesus Christ were baptized into His death. Therefore, we are buried with Him by baptism into death, and like as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. So again, pinapakita nito, sinasabi dito, ano yung sinisimbolo ng baptism ay yung namatay kasama ni Kristo at may bagong buhay kay Kristo. Dahil nakita natin sa Great Commission, after ng evangelism, sila naligtas ang kalooban ng Diyos, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost. So baptism is an outward sign of an inward spiritual reality ng isang tao na sumampalataya at kanyang naranasan nung siya ay sumampalataya kay Kristo. Ang tanging legitimizing basis ng baptism, as far as we can see in the New Testament, ay hindi dahil ang magulang ay Kristiyano, kundi ang isang tao ay sumampalataya sa Ebanghelyo. As we saw sa Acts 2:41, and they that gladly received His word were baptized, and the same day were added unto them about 3,000. So sino yung nabaptize? Those that gladly receive His word. Sila. Hindi pati yung mga anak nila, kundi sila lang. And they were added to the church. They were added to the group of believers. So those that were baptized were the numbers. Those that were baptized were added to the numbers of disciples. And then the act of baptism assumes the addition of the baptized group into the disciples group. So that it was added unto the church. So makikita natin yun sa New Testament. This is the consistent na evidence na meron tayo sa New Testament. People hear the gospel, narinig nilang ebanghelyo, at nanampalataya sa ebanghelyo at sumunod sa tubig ng bautismo, and then they join themselves. Sinasama nila ang kanilang sarili sa mga kapwa mananampalataya, and that is in the context of the church. Again, dito tayo matatapos. Dito rin tayo nagsimula. God, through the Lord Jesus Christ, ay nag-utos sa kanyang iglesia bago siya umalis. Ito yung ating, as we have said, ito yung ating occupation and preoccupation. That is to obey the Great Commission. That is the Great Commission, one command. Isa lang ang utos. Go ye therefore and teach all nations. Yung teach dyan, naging mababaw. Ang ibig sabihin is to make disciples of all nations. That is the command. To go and make disciples. And the first step of that ay evangelism. At pagkatapos,
silang ma-evangelize, narinig nila ng malinaw ang ebanghelyo at sa biyaya ng Diyos sinampalatayanan nila ang ebanghelyo. The next is what? Baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost. And anong susunod na hakbang? Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. At ito yung hamon sa atin. The faithful church and believer will desire, seek, and make effort to fulfill the command of Christ to His church. Go and make disciples. May mga churches at may mga pastor ang goal lang nila is to baptize. Meron naman ang goal lang nila ay teach. And yung iba, ang goal lang nila is to evangelize. If we will be faithful in obeying the Great Commission, hindi tayo pwedeng mamili dito sa mga ito, kundi we must exert effort na ito ay mangyari. At ito'y nagsisimula sa evangelism. Nawa, tulungan tayo ng Panginoon. At again, nandun yung hamon. Sinabi ni James, let us be doers of the word and not hearers only. Last Wednesday, nagsabi ho ako, kung mayroong mga tanong, please, ay ibigay niyo ho sa akin upang ma-discuss ho natin in relation to evangelism. Pero wala akong nag-submit ng mga tanong, so wala tayong i-discuss ng mga questions. Pero again, nais ko ho kayong encourage and look forward to next week, Lord willing, next week, Wednesday, ay meron tayong special episode, very, very special episode ng Time in the Word in relation pa rin sa atin hong topic na evangelism. And I would like to encourage you to be present sa Time in the Word po natin na yan next week. So this will be our concluding lesson about evangelism. Yes, marami pa tayong mga bagay na pwedeng talakayin at nawa tulungan tayo ng Panginoon sa mga projects natin dito sa church to produce gospel tracts, many at sapagkat again, iba't ibang sitwasyon na maaaring gamitin na iba't ibang gospel tracts, Bible study, evangelistic materials na pwedeng gamitin ng mga magulang sa kanilang mga anak or sa kapitbahay, ayain na mag-Bible study. So project ko natin yan. Meron din tayong mga kapatiran na atin hong hinahamon at unti-unti nagpaplano about using the social media, multimedia as means of evangelism. So again, yan ho ay unti-unti rumorolyo at tumugulong. At pag-pray ho natin, nawa ay patuloy in any way tayo ay magpagamit sa Panginoon. Praying sa paraan ng ating pamumuhay. Hingin natin sa Diyos na bigyan tayo ng wisdom, ng pagmamahal, at pagbigay siya ng oportunidad para ibahagi natin ang ebanghelyo sa iba ng malinaw, ng maayos. At nawa gamitin tayo ng Panginoon sa kaliligtas nila. Purihin ang Panginoon. Salamat po na kasama namin kayo sa mga pag-aaral na to about biblical evangelism. And Lord willing, next week, magsisimula tayo ng bagong serye at i-announce natin yan next Wednesday kung ano ho yung ating bagong serye na pag-aaralan dito ho sa ating Time in the Word. Purihin ng Diyos at salamat po, nagkasama-sama po tayo. And again, pagkatapos ho ng ating Time in the Word ay magkakaroon ho ng online prayer meeting ho. JCBC OPM online prayer meeting. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama, salamat po. Tunay narito ang iyong mga katotohanan, ang iyong mga salita, mga prinsipyo na nakatungtong sa iyong mga salita. Lord, ang pinakamalaking hamon sa amin ay hindi lamang maging tagapakinig, kundi maging tagatupad. Lord, nandoon ang malaking katotohanan na maaaring ang una talagang problema ay hindi dahil kulang kami ng alam, kung hindi dahil kulang ang pagbibigay pahalaga namin sa iyo at kay Kristo sa aming mga puso. O tulungan mo kami to really sanctify you, O God, in our hearts and be ready to give an answer. Gamitin mo po ang mga katotohanan na amin na pag-aralan. Patuloy mo kaming baguhin sa wangis ni Kristo. Patuloy mo kaming bigyan ng sipag sa paghahayag ng ebanghelyo sa aming pagsasalita, sa aming pamumuhay. Nawa makita ang biyaya mo, pagliligtas mo,
Ama, ang mga planuhin, mga proyekto, may kinalaman sa Ebanghelyo, pagpalain mo, tulungan mo kami. Mga efforts ng mga mananampalataya. Ikaw po patuloy na magbukas ng oportunidad, ang pangangaral, pag-aaral ng iyong salita sa iyong iglesia, gamitin mo, O Diyos. Ang mga misyonaryo sa iba't ibang mga lugar. Primarily, Lord, aming kapatid na si Brother Cunard Aviva doon sa Thailand. Ngayon ay limitahan din ng kasalukuyang pandemya. Tulungan mo po. Ingatan mo po sila. Gamitin mo po sila. Panginoon, ikaw pong patuloy na maluwalhati. Nasa namin na mangyari ang iyong kalooban dito sa lupa kung paano sa langit. Gamitin mo kami. Tuloy na ikaw unlad, kasusulong ng iyong kaharian. At nawa, O Diyos, maging malalim at masidihing nasa namin na makita ang marami pang mga tao na maging tunay ng disipulo, tagasunod sa aming Panginoong Hesukristo. Ingatan mo kami, Panginoon, salamat po. At nawa sa maging sa aming online prayer meeting maya-maya, ikaw ang patuloy ng gumabay at maluwalhati. Lahat ng ito'y mauwi sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Thank you very much po mga kapatid. At muli, isang napakalaking pribilehyo para ho sa akin. At again, hindi ho nalilimitahan dito. Kung meron pang mga tanong about evangelism, pwede niyo ho tina-encourage kong pakishare or i-forward niyo ho sa akin or i-direct message niyo ho sa akin. At bibigyan tugon ho natin yan sa biyaya ng Panginoon. So muli, maya-maya ho, i-open natin yung ating FB room para sa ating prayer time. God bless po. Magandang gabi. Ingat po tayong lahat.